Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay aking tatalakayin ito pong plataporma di gobyerno ng Partidong Bunyog Pilipinas. Ang bunyog po, maraming nagtatanong, ano ba ang bunyog? Ang bunyog po ay isang political party. Ito po ay na-register bilang isang political party sa COMELEC. Isa po itong national political party. Hindi lamang po ito party list, hindi lamang po ito regional na political party, bagamat nagsimula lang ito sa Bicol, pero ngayon ito ay national political party. May presensya ito sa buong Pilipinas at kahit sa ibang bansa. Kaya ito po ay isang duly registered national political party. At bilang isang duly registered national political party, ang bunyog po ay may sariling plataporma di gobyerno. Hindi ka po mariregister sa COMELEC bilang isang registered national political party kung wala ka pong platform of government. Kasi yan po ang ibig sabihin ng political party. Mayroon kang plataporma di gobyerno na dahil gusto mong maluklok sa gobyerno, ang mga leaders ng partido mo tulad ng Bunyog, gusto natin na ang mga leaders ng Bunyog ay maluklok sa gobyerno. Ang tanong, ano bang plataporma di gobyerno ng inyong partido? Ano ang plano nyo sa gobyerno kung kayo yung maluluklok sa gobyerno? Ano bang gagawin nyo sa gobyerno? Paano nyo ba susolusyonan ang mga problema ng bansa? Yan po ang ibig sabihin ng plataporma di gobyerno. So hayaan nyo po akong i-discuss ngayon, ano ba ang mga plataporma di gobyerno ng Partidong Bunyog Pilipinas? Na sa tingin namin, pinaninindigan namin, ito ang magbibigay solusyon sa mga problema ng ating bansa. Hayaan nyo po akong italakay ito. Una, ano ba ang pangarap natin sa ating bansa? Ang pangarap po natin sa ating bansa, pangarap natin ang isang bansa na ang mga tao ay may pagkapantay-pantay sa ekonomiya, nalutas ang kahirapan at naipapaabot sa mga mamamayan ang serbisyong panlipunan. Yan po ang mga pangarap natin sa ating bansa. Na hindi man ganap na maging pantay-pantay sa ekonomiya, kasi imposible naman yung ganap or absolute na equality ng mga tao sa usapin ng ekonomiya, pero wag namang tulad ngayon na ang mayaman ay sobrang yaman samantalang ang mga mahihirap naman ay sobrang naghihirap. Normal lang na mayroong pagkakaiba-iba, ugap ang mayaman sa mahirap, normal yan, pero wag namang yung habang tumatagal, lalong lumalawak, lumalayo. Yan yung sinasabi nating ever-widening gap of the rich sa mga poor. Yung mayaman sa mahirap, lalong lumalayo ang gap or agwat. Kaya ang ipinaglalaban po natin na plataporma di gobyerno, pagkakapantay-pantay sa ekonomiya. At malutas ang kahirapan. Dahil ang kahirapan ang pinakamayor nating problema sa ating bayan. Kahirapan. Na ano po yan, hindi na natin kailangang ipaliwanag, ulit-ulitin. Bakit ang kahirapan ang pangunahing problema ng bayan? At syempre, kailangang maipaabot ang mga serbisyong panlipunan sa mga tao. Makikita po natin sa picture, sa kaliwa, yung sa taas, kaliwang bahagi. Yan po ay social services sa usapin ng kalusugan. Social services sa usapin ng pabahay, yung nasa baba. Social services sa usapin ng edukasyon. Social services sa usapin ng transportasyon. Yan po ang ilan lamang sa mga serbisyong panlipunan na dapat matanggap o makarating sa ating mga kababayan. Yan ang pangarap natin at plataporma di gobyerno na isinusulong. Ang isa pang sinusulong nating plataporma di gobyerno, pangarap natin na ang mga kabataan, ang mga bata, hindi kailangang magtrabaho sa murang edad. Dapat ang mga bata ay nag-i-enjoy ng kanilang pagiging bata. Pero nakikita natin sa ating bansa, hindi naman natin masisisi ang mga magulang ng mga batang yan. Dahil sa sobrang kahirapan, napipilitang magtrabaho ang mga bata kahit sa murang edad. Na gusto rin nating solusyonan, hindi pwede yan.
At alam din natin na ang mga kababaihan ay may diskriminasyon na aapi sa ating kasalukuyang lipunan. Ganon din ang mga indigenous peoples na aapi rin sa ating lipunan. Ang mga LGBT na aapi rin at may diskriminasyon sa ating lipunan. Ipinaglalaban po ng Bunyog sa plataporma di gobyerno nito. Itataguyod natin ang karapatan ng kababaihan at mga bata at ang karapatan ng mga nasa laylayan ng lipunan at labanan ang lahat ng mga anyo ng diskriminasyon. Ang isa pa sa ating mga plataporma di gobyerno, kailangan natin ng makapilipinong ekonomiya kung saan mayroon tayong pambansang industrialisasyon at reformang agraryo at kaunlaran sa kanayunan. Bakit? Yun pong mga sinabi natin na malulutas ang kahirapan, mabibigay sa tao ang mga serbisyong panlipunan na kailangan, maaalis ang diskriminasyon sa kababaihan, bata at iba pang mga sektor sa lipunan, mangyayari lang po yan kung maunlad ang ating bayan. Kung maganda ang ekonomiya natin, kung tayo'y makakatulad sa ibang mga bansang, mauunlad rin. Pero paano tayo uunlad? Uunlad lang tayo kung mayroon tayong industrialisasyon. Nakikita po natin sa kabila. Yan po ay pagawaan ng barko, pero nakakalungkot na ang nakasulat dyan, Hyundai. Ibig sabihin, sa South Korea po yan. Sa taas, pagawaan ng mga sasakyan. Sa Pilipinas, mayroon tayo assembly. Ina-assemble dito yung mga piyesa ng mga sasakyan na galing ng Japan, South Korea. Pero wala tayong sariling pagawaan ng sasakyan sa Pilipinas na pag-aaring Pilipino. Gayon din, wala tayong pagawaan ng barko na tulad ng nakikita natin sa picture. Yan, Hyundai sa South Korea yan. Wala tayong pagawaan ng mga eroplano, ng mga makina. Wala. Kailangan natin ng industrialisasyon. Mayroon tayong manufacturing o pagmamanufaktura, pero pagmamanufaktura ng pagkain, halimbawa yung mga pure foods, yung mga processed goods, ay mga processed foods, pure foods, Swift, mayroon tayong mga pagawaan ng mga manufacturing ng pagkain, mayroon tayong manufacturing ng mga inumin, sigarilyo, pero hindi ito yung totoong industrialisasyon. Kailangan din yan, manufacturing na yan, pero mas kailangan muna natin magkaroon ng pagawaan ng mga makina, sasakyan, barko, eroplano, computers, lahat ng mga kailangan ng isang bansang para masabing industrialisado. Dahil wala tayong industrialisasyon, walang maraming trabaho sa Pilipinas. Kaya ang mga Pilipino nag-a-abroad. Kung mayroong pagawaan sana ng mga barko dito, sasakyan, eroplano, makina, hindi na kailangang mag-abroad ang mga Pilipino. Kaya yan lang ang malungkot. Wala tayong pambansang industrialisasyon. Kailangan natin yan. Ang kailangan pa natin, reformang agraryo. Nakikita natin dyan sa picture. Mga magsasaka, dapat pag-aari nila ang lupa. Yan po ang reformang agraryo. Kasi kung ang magsasaka, nagbubungkal siya ng lupa pero hindi naman sa kanya ang lupa, hindi siya gaganahan magbungkal niyan. Hindi naman sa kanya eh. Tenant lang siya? Hindi. Hindi siya may encourage na i-develop ang lupa kasi tenant lang naman siya. O kung mayroon man siyang lupa, maliit. Dapat malaki ang pag-aaring lupa ng mga magsasaka. Kaya kailangan ng reformang agraryo. At kailangan din ng mekanisasyon. Dapat mechanized ang farming natin. Tingnan nyo yung picture na yan. Yan ay sa Vietnam. Bakit ang Vietnam bakit tayo nag-i-import ng bigas galing Vietnam at Thailand? Kasi yung production nila ng bigas advanced kaysa atin. Mayroon silang agrarian reform at rural development. Reformang agraryo at kaunlaran sa kanayunan. Yan ang kailangan natin. Kaya may problema tayo sa agrikultura dahil hindi naman developed ang ating kanayunan. Ang gamit natin, hindi modernong mga makina. Hand tractor lang ang gamit natin sa mga thresher. At yung mga hand tractors na yan at threshers, ang makinang nakasalpak dyan, gawa pa ng Japan tulad ng Kawasaki, tulad ng kaya gawa ng US tulad ng Briggs & Stratton o kaya Yanmar. Ganun din yung sa Japan, Kubota. So wala, kailangan talaga natin ng industrialisasyon at reformang agraryo at kaunlaran sa kanayunan. Yan ang mag-aangat ng kabuhayan ng mga Pilipino na mga manggagawa,
magsasaka, at ng mga nasa laylayan. Yan ang kailangan natin. Ngayon ang tanong, paano natin yan maisasagawa? Yang makapilipinong ekonomiya na may pambansang industrialisasyon at reformang agraryo at kaunlaran sa kanayunan. Magagawa lamang natin yan kung ipagtatanggol natin ang pambansang soberanya at itataguyod natin ang malayang patakarang panlabas. Bakit? Ang isang problema kasi natin, kontrolado ng dayuhan ang ating ekonomiya. Tingnan nyo dyan sa pictures na yan. Kahit yung NGs, yung ating National Grid Corporation, yung nasa baba sa kanan, National Grid Corporation, yung transmission ng mga kuryente, kontrolado ng China. 40% ng NGCP hawak ng China. O, tapos yung ating malampaya, na ang nag-develop niyan, naging pag-aari yan ng Shell at Chevron. O, ang Shell, dayuhan yan, Royal Dutch Shell, British yan at saka Dutch. Ang yung Chevron naman, Amerikano. So, mayaman sana tayo sa mga mineral, mayaman tayo sa mga likas na yaman, mayaman tayo sa enerhiya, pero ang nagpapatakbo ng mga negosyong yan ay dayuhan. Dapat Pilipino ang magmay-ari niyan. Dapat Pilipino ang nagpapatakbo niyan. Sinasabi ng marami, wala kasi tayong pera. Mayroon. Sa dami ng korupsyon sa gobyerno, bilyon-bilyon. Mayroon yun ngang ninakaw sa PhilHealth, 15 billion. Yun sa Pharmalit, 12 billion. Mayroon ngang pondo sa LCAC nung mga nakaraang taon, 21 billion. Ang intelligence at confidential funds nga, bilyon-bilyon. So, ibig sabihin, marami tayong pera. Hindi totoo na hindi natin kayang patakbuhin yung mga ekonomiya na yan. Na kailangan pa yung kontrolin ng dayuhan. Hindi. Kaya natin yan. At ang West Philippines natin, gustong kontrolin pa ng China. Kailangan nating ipagtanggol ang pambansang soberanya at itaguyod ang malayang patakarang panlabas. Ngayon, bakit tayo walang industrialisasyon? Bakit tayo hindi nakakagawa ng mga sasakyan? Bakit tayo hindi nakakagawa ng barko? Kasi ayaw ng mga mayayamang bansang tulad ng China, United States, Japan at iba pang mga bansa na nagpapautang sa atin, ayaw nila na magkaroon tayo ng sariling pagawaan ng sasakyan. Ayaw nila na magkaroon tayo ng sariling pagawaan ng barko, ng sariling pagawaan ng mga makina. Bakit? Eh kasi, kukumpetensyahin natin sila pag mayroon na tayong pagawaan yan. Hindi na nila tayo magiging market kasi mayroon na tayong sariling gawa natin. Kaya, ang humahad lang, kaya tayo walang industrialisasyon ay yung dikta ng dayuhan. Pag umuutang tayo sa IMF World Bank, sino ba ang may-ari ng IMF World Bank? European Union yan at saka United States at saka Canada. Sino ba ang may-ari ng Asian Development Bank? Japan po yan. Sino ang may-ari ng AIIB? Asian Infrastructure Investment Bank? China yan. So pag umuutang tayo sa mga bangko na yan, na dayuhan, ano ang kondisyon? Papautangin tayo, pero wag tayong mag-i-invest sa mga industriya. Hindi tayo dapat magkaroon ng industrialisasyon. So, sa madaling salita, ang humahad lang sa atin na magkaroon tayo ng industrialisasyon ay ang dominasyon sa atin ng mga dayuhan. Kaya kailangan nating ipagtanggol ang pambansang soberanya at itaguyod ang malayang patakarang panlabas. Kailangan na nating sabihin sa US, sa Japan, sa Canada, European Union at sa China, hindi pwedeng habang panahon ganito kami. Gusto rin naming magkaroon ng sariling pagawaan ng mga makina, sasakyan. Kaya lang, para magawa yan, anong kailangan? Anong kailangan? Kailangan natin ng isang gobyernong makabayan. Kasi kung hindi makabayan ang gobyerno, hindi naman yan kayang sabihin sa US, hindi naman yan kayang sabihin sa Japan, hindi naman yan kayang sabihin sa European Union o sa China. Kaya ang isa pa nating kailangan, makabayang gobyerno at maayos na pamamahala. O yan, nakikita nyo po dyan. Sa mga leaders na nakikita natin dyan sa picture, sino kaya ang mga makabayan? Ako, sa totoo lang, pwede kong irekomenda mga makabayan at magdadala ng maayos na pamamahala. Sila Nery Colmenares, makabayan yan. Sila Leudy de Guzman, makabayan yan. Sa baba, nakikita natin dyan, sila Attorney Lux Spirito, sila Franz Castro, sila Raul Manuel, sila Attorney Sani Matula. Ang Bunyog, nandyan si Colex Suliman, makabayan yan. At
magbibigay din ng maayos na pamamahala sa atin. Sino? Si Leni Robredo, sila Ed Silagman, sila Risa Hontiveros, sila Laila de Lima, sila Atty. Chuljuk, no? Nakikita nyo dyan sa picture. Sila Atty. Tuto Kausing, sila General Ele Rio. Imagine niyo kung ang gobyerno natin ay ang mga tao na yan ang nagpapatakbo. Yan ay makabayang gobyerno at magdadala ng maayos na pamamahala. Yan ang kailangan natin. At kapag nangyari yan, uunlad ang Pilipinas, maayos ang gobyerno, ang kailangan natin, yung ating kalikasan, yung ating yamang mineral, yamang lupa, yamang dagat, yamang tubig, lahat ng ating natural resources, dapat gamitin natin para sa pakinabang natin. Sa ngayon kasi, tingnan nyo yung nasa kabila, mining. O tingnan nyo, habang nagmimina dyan, mayroong naghihintay na barko. Kaninong barko yung naghihintay na yon? Sa China. So ibig sabihin, sinisira ang kalikasan natin, nagmimina tayo, pero yung mga namimina na minerals, mga chrome, manganese, chromite, iron, dinadala sa Japan, sa China, sa US. Sila ang nanginginabang, sinisira ang ating kalikasan. Ang kailangan natin, magkakaroon tayo ng mining pero wag yung mapanira. Hindi kailangang sirain ang buong kapaligiran natin. Magmimina lang tayo ng kailangan natin. At yung mamimina natin, gagamitin natin sa industrialisasyon natin. Tingnan nyo yung nasa gitna. Magmimina tayo ng mga mineral para maglikha ng mga barko, eroplano, para sa pangangailangan ng bansa natin at para sa ekonomiya natin. So hindi na kailangan ang destructive mining, uubusin ang lahat para lang kumita ang bayan. Hindi. Kailangan natin pakinabangan ang mga mineral, gamitin natin yan, gawing bakal, gumawa na tayo ng mga barko natin, mga eroplano, sasakyan, at i-maintain natin na maging sustainable ito, sustainabling pag-unlad, tulad ng nakikita natin sa kanan. Yan po ang programa natin na isinusulong. At siyempre, pag nangyari yan, ang mga kabataan natin na nag-aaral, tulad nakikita natin dyan sa gitna, ano dapat ang mangyari sa kabataan? Dapat ang kabataan natin, hindi natin pinag-aaral para mag-abroad. Kumbaga yung pag-abroad ng mga kabataan natin, siguro para magpursu ng further studies, para mas magpakadalubhasa. Ibig sabihin, mag-a-abroad ang mga kabataan at ang mga kababayan natin, hindi dahil kailangan nilang mag-abroad, dahil walang kabuhayan dito. Mag-a-abroad sila dahil gusto nilang magpakadalubhasa pa para magamit sa bansa natin. Ngayon kasi, ang ating kurikulum ng edukasyon para sa pag-i-export ng mga manggagawa sa ibang bansa. Kaya ang pinopromote natin, mga Pilipino na nurses, caregivers, kahit ang mga TESDA courses, caregivers, welders, kasi pang-export eh. Ginagawa nating export ang sarili nating mga mamamayan. Kaya yung mga kabataan natin, pinag-aaral sila para sa export. Parang export ang tao sa ating bansa. Kailangan natin ng makabayan, siyentipiko at progresibong kultura, kasama na ang edukasyon. Ang mga kabataan, mag-aaral sila para sa pangangailangan ng bansa natin, para maging mga scientists, technologists, agriculturists, foresters, mga engineers, kailangan sila ng bansa natin. Kung ang Pilipinas ay magkakaroon ng industrialisasyon, agrarian reform, rural development, hindi kailangan mag-abroad ang mga nakakagraduate sa ating mga eskwelahan. Yan po yung pangarap natin na sinusulong. At sa huli, pag nangyari ang lahat ng ito, bakit pa magkakaroon ng rebelde sa Pilipinas? Bakit pa magkakaroon ng mga armadong grupo? Hindi na. Maisusulong na natin ang tunay na kapayapaang nakabatay sa katarungan. Yan po ang pangarap natin. Kasi may rebellion, kasi may kahirapan eh. Kung kurap ang mga nakaupo, masama ang pamamahala. So kung mababago natin ang Pilipinas mula dun sa pinakita ko mula sa simula, anong patutunguhan yan? Magkakaroon tayo ng tunay na kapayapaan. Wala nang batayan para mag-armado pa ang mga CPP and PNDF. Wala nang batayan para yung mga rebuilding grupo sa Mindanao ay magbuo na naman ng sariling armadong grupo. Dahil kung maayos ang Pilipinas, maunlad ito, maganda ang buhay ng tao, bakit pa sila magre-rebelde? Hindi na kailangan. So isusulong natin ang tunay na kapayapaang nakabatay sa katarungan. Pero mangyayari lang yan pag naisakatuparan natin ang mga na-discuss kong naunang programa. So yan po, sa madaling sabi,
Yan po ang mga plataporma di gobyerno ng Partidong Bunyog. Mga kabunyog, mga kababayan, sana po mas napayaman natin ang pag-unawa ng ating plataporma di gobyerno. Ito po ang plataporma na pinaglalaban ng bunyog. Ito po ang plataporma na pinagsisikapan nating makamit. Dahil naniniwala po tayo, makakamit lamang natin ang tunay na pagbabago sa bansang Pilipinas kung maisa sa katuparan ang plataporma di gobyernong ito. Okay po? So magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Isulong po natin ang Bunyog Pilipinas, ang partido ng mamamayang Pilipino para sa tunay na pagbabago. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.